Ayon sa orihinal na kwento, ang mga pangalan ng karakter ay dapat na itama. Ang pamagat sa Ingalls ay martial arts reigns. Kung sino man ang humarang sa kamay ni hay naku, kayong mga alagad ng martial god, ang pinakamalakas na martial artist sa kasaysayan ng East Key Academy. Hindi ito maaari. Isa ka lamang hayop, anak ni Zuri ng Hao Chen Sek, ang Destroyer Saint mo. Bagamat mataas ang kanyang kalooban, alam din niyang maging mapagpakumbaba at makiusap. Ang ginawa niya kanina ay isa lamang panlilin lang. Sa isip niya, balang araw ay maghihiganti siya. Sinabi ng Panginoon kanina, pagkatapos malaman ang kanyang pagkatao, natuklasan niya na wala siyang malaking pagkakaiba sa lakas sa kanyang Panginoon. Wala na siyang pag-asang maghiganti. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan. Nasira ang kanyang isip. Hayaan na lang siya. Kahit hindi niya ito pakialaman, hindi mahirap para sa kanyang paraan na umangat. Ngunit wala na siyang pag-asa sa buhay na ito. Sa ngayon, nararamdaman mo ang sakit, hindi ba? Noong pinatay mo ang mga kamag-anak niya, ang paghihirap nila ay hindi lang ganyan. Ngayon, hindi kita papatayin dahil ang kamatayan para sa iyo ay isang lunas. Pipilain ko ang iyong mga meridian at sisirain ko ang iyong espiritual na ilaw, durugin ang lahat ng iyong mga acupuncture point. Sa ganitong uri ng pinsala, kahit na ang martial god ay mahihirapang gumaling. Sa hinaharap, gamitin ang pagdurusa ng iba upang magbayad para sa iyong mga utang sa dugo. Ano ang gusto mong gawin? 500,000 martial god coins, at nanalo ako ng isa pang 10,000 martial god coins. Bayaran mo. Gumawa ako ng kasalanan. Bakit kinailangan ni Zisheng na guluhin ang isang baliw? Talagang bulag ako. Ngayon ay nasira na ang kanyang isip. Ang lahat ng aking pagsisikap sa pag-aalaga sa kanya sa loob ng maraming taon ay magiging walang saysay. Kinakailangan pang magbayad ng karagdagang 1,000 martial god coins. Hindi ka nagkakahalaga ng ganoong halaga kahit ibenta mo ang iyong sarili. Para sa isang walang silbi na tao na tulad mo. Dahil tumulong ang Panginoon kay Songren na maghiganti, dapat itong isang masayang bagay. Nakapikit na sana si Songren ng payapa. Bakit mukhang malungkot ang Panginoon? Sa araw na pinilayan si Zisheng, ang dating niya ay tuluyan ng naglaho. Bagamat nakapaghiganti na ako, hindi na mabubuhay ang mga patay. Matagal na akong umalis sa pamilyang Ye. Akala ko maaari kong putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilyang Ye sa lalong madaling panahon. Hindi ko inaasahan na habang tumatagal, mas naaalala ko ang aking mga kamag-anak. Miss na miss ko ang aking mga magulang. Tama, noong bata pa ako, narinig ko na ang mga Diyos ay kayang baligtarin ang buhay at kamatayan. Hindi ko alam kung kaya ba ito ni Lord Haoshan. Nangangailangan ito ng malaking merito, at hindi ito kayang gawin ng mga ordinaryong Diyos. Subukan mong tanungin ang Panginoon. Mayroon bang paraan ang mga merito upang tulungan ang aking mga magulang na bumalik sa buhay? Ang reinkarnasyon ay hindi maaaring baligtarin. Maaari lamang ibalik ni Lord Haoshan ang mga kaluluwa ng mga patay sa loob ng 10 taon upang makabalik sila bilang mga tao at mabawi ang kanilang mga alaala sa nakaraan. Bagaman magbabago ang pisikal na katawan, ang pagpapanumbalik ng kamalayan ay halos kapareho ng muling pagkabuhay. Hindi ko inaasahan na ang mga merito ay may kakayahang ganoon. Magkano ang kailangan para sa muling pagkabuhay? 500 milyong puntos ng merito. 500 milyong puntos ng merito. Namatay na ang aking mga magulang sa loob ng 60 taon. Hindi na ako maraming oras. Dapat akong kumita ng pera sa lalong madaling panahon. Mabuti na lang puno ng pera ang lugar na ito. Naiintindihan ko. Pagkatapos ay magsisimulang magsalita si Yan Ming at hamunin ang lahat ng malalaking puwersa. Sa Zenlong Martial Arts Arena, ako, ang tunay na alagad ng Hao Chen Sek, ang walang talo. Ako ang humahamon. Hindi. Sumusuko ako. Anong demonyo ang nanggaling dito? Pamilya Jin, si Kijelo, si Iwudi.
Hindi mo ba naaalala ang aking tiryawong katawan? Noong nakaraan, ninakaw mo ang lahat ng bentahe sa Borderland. Sa pagkakataong ito, tiyak na ipapahiya kita. At siya ay isang martial artist. Ang baliw na ito. Pagkatapos ng isang serye ng mga hamon, hinamak ni Yan Ming ang mga henyo ng mga malalaking sekta at pamilya ng Jin, kaya nagpasya siyang direktang pumunta sa Holy Sword Pool. Holy Land Sword Pool Arena. Ikaw ay isa lamang alagad ng maliit na East Ki Academy, na may antas lamang ng ikatlong ranggo na martial artist, ngunit naglakas loob kang hamunin ang Sword Pool Arena. Bumaba ka na. Wala kang sapat na kwalifikasyon upang sanayin ang mga espada sa akin. Oh, mayroon ka bang lakas? Hindi mo ba alam na kamakailan lamang ay palagi akong nananalo sa Sword Pool, 267 na panalo na. Halina kayo, tingnan niyo. Isang ikatlong ranggo na martial artist ang gustong humamon sa Sword Pool Arena. Anong ikatlong ranggo na martial artist ang naglakas loob na hamunin ang Sword Pool Arena? Hindi ba siya naghahanap ng kamatayan? Narinig ko na siya ay isang kinatawan ng East Ki Academy. Hindi rin masama ang East Ki Academy. Ngunit nagpadala sila ng ikatlong ranggo na martial artist upang lumahok sa Hidden Dragon Rankings. Maganda o masama, pumunta na lang tayo at tingnan. Halina't tingnan natin ang mga nagawa niya. Ang Sword Pool ay isa pa rin sa pinakamalakas na banal na lupain. Nagkaroon na sila ng 1-0 sunod-sunod na tagumpay. Napakataas ng mga premyo. Natural na mayroon silang kakayahan. Narinig ko na ang Sword Pool ay lumilinang ng isang henyong nagngangalang Wu Tianhuo na malapit nang masira sa peak martial artist. Okay lang na hamunin, ngunit ayon sa mga patakaran, kung manalo ka, makakakuha ka ng 500,000 martial god coins. Kung mananalo ka sa pamamagitan ng swordsmanship, makakakuha ka ng 1,000,000 martial god coins. Ang Sword Pool Arena ay hindi tumatanggap ng mga taya. Lahat ng gustong lumaban ay dapat tumaya. May dala ka bang pera? Mayroong 1,000,000 martial god coins sa loob. Hamunin ko ang swordsmanship. Lahat ng tao ay alam na ang Sword Pool ay nakilala sa pamamagitan ng swordsmanship. Naglakas loob kang gumamit ng swordsmanship upang hamunin ako. Talagang hindi mo alam ang iyong kakayahan. Gagamitin ko ang 3 espada ng Sword Pool upang labanan ka. Sige na. Ikaw, Yang Yuanban, naglakas loob kang hamunin ang Sword Pool. Ang batang iyon ay gumagamit din ng amin yinyang swordsmanship, ngunit hindi ko pa siya nakikita sa sekta. Alam ba ito ni Senior Sister Yuetu? Yinyang sect, Huzaizi. Siya ay alagad ni Elder Gao Fengshan. Sa labas, tinatawag siyang Yiming. Mayroon siyang kakaibang talento at hindi pa siya nakakarating sa yinyang sect. Si Elder Gao ay palaging gustong maglakbay. Ngayon, bigla siyang gustong pumunta sa Hidden Dragon Rankings para sa kanya. Ang kanyang 3 espada ng Sword Pool. Mumuso. Hindi inaasahan, ginamit niya ang 2 Yi-Sword teknike para labanan ang tao. Hindi siya natalo pagkatapos ng 10 rounds. Akala ko matatalo siya sa loob ng 5 dalaw. Hoy, kahit hindi ko itinuturing ang aking sarili na isang tunay na swordsman, hindi ako walang silbi. Huwag sabihin ang mga bagay na nagpapataas ng espiritu ng iba. Dapat ko siyang turuan. Siya ang tumalo kay Yuanbai. Ginamit lamang ng Panginoon ang 30% ng kanyang lakas upang patuloy na talunin ang maraming arena. Ngayon, siya ay pagod sa pagharap sa taong ito. Gusto mo bang tanggalin ang pagsupil? Hindi na kailangan. Naunawaan ko na ang kanyang lakas. Sa ilalim ng tulong ng kanyang martial will, si Yuanbai rin ay umabot na sa limitasyon ng kanyang lakas. Hindi mahirap manalo. Anong Liangjian swordsmanship? Huling kamatayan sword slash? Hindi. Paano ito nangyari? Sa katunayan ay natalo si Jianchai. Okay lang. Ang alagad na ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang pagkatalo ni Jianchai ay isa ring karangalan.
Si Holy Son Zhao Qianyi ay mukhang nakikipaglaban sa arena ng Xuantian Holy Land. Ang iba pang mga Holy Son ay nakikipaglaban din sa mga arena. Natalo siya ng isang hindi kilalang tao. Ang lakas ng kalaban ay mas mababa kaysa sa Holy Son. Nakakahiya. Hindi ko nakikita ang tulong ng sword pool dito. Kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban, hindi nila mapapabuti ang kanilang moral. Bukod dito, nakakuha na sila ng maraming pera ngayon. Magpapahinga na lang muna tayo. Maghanda para sa Hidden Dragon Rankings bukas. Kikian, bakit ka narito? Ang kinatawa ng East Key Academy na lumalahok sa labanan ay dapat na ako at si Zhang Hongmi lamang. Kamakailan, bumalik ako sa Yinyang sect at gustong humingi ng tulong sa iba upang iligtas ang aking nakababatang kapatid. Ikinalulungkot kong sabihin na hindi ito nagtagumpay. Wala akong pagpipilian kundi pumunta sa Zenlong Holy Land upang humingi ng tulong. Mabuti na lang, nagsimula na ang Hidden Dragon Rankings, kaya sumama ako sa Yinyang sect dito. Kian, hindi ako naglakas loob na tawagin kang ganoon. Siguro hindi nakikinig ang senior sister. Iyon ay si Huzaizi, ang aking junior sister. Tama, tama. CJ. Ang master ay malapit nang dumating. Dumating na si Elder Gao kahapon, ngunit abala siya at hindi makalayo, kaya hindi niya ako nakita. Siguro pagkatapos ng Hidden Dragon Rankings, dadalhin niya ako pabalik sa Yinyang sect upang subukan. Nakita mo ba yon? Si Holy Son Zhao Qianyi ng Sword Pool ay gustong hamunin ang arena ng Xuantian Holy Land. Matagal na ring hindi nagkaroon ng duelo sa pagitan ng dalawang Holy Lands. Sinasabi ng mga tao na ang hinahamon ay isang magandang alagad na nagngangalang Sulan. Natatakot ako na ito ay isang pakikipagrelasyon sa arena. Zhao Qianyi, sa wakas nakita rin kita pagkatapos kong maghanap sa iyo ng napakatagal. Naglakas loob kang lumikha ng problema kay Sulan, Xuantian Holy Land Arena. Hindi simple ang arena ng Xuantian Holy Land. Hindi mabilang na martial god coins ang nanalo na naging isang bundok. Hindi bababa sa hindi mabilang na alagad ng sekta ang hinahangaan ang kanyang hitsura at humahamon sa kanya para magkaroon ng relasyon. Bilang resulta, sila ay pinalo ng husto. Gayunpaman, iba ang Holy Son na gumawa ng aksyon sa pagkakataong ito. Mahirap manalo. Senior Sister Sulan, nagsusumikap ka para labanan sa arena dahil kulang ka ng pera, hindi ba? Ano ang problema sa paglaban sa arena para sa pera? Bakit kailangan mo ng pera? Walang iba. Ang bawat laban iyan Ming ay para sa pera. Zhao Qianyi, bakit ka nandito? Dahil sa huling pagkakataon na inisin ko ang master, pinilit ako ng master na maglaban sa mga arena ng sunod-sunod. Hindi ko na matiis. Kung hindi ako kulang sa pera, okay lang na maglaban ako ng 1 o 2 beses. Bakit kailangan kong maghirap ng husto? Kapatid na Zhao, dumating ka para hamunin ako. Kung mapapasaya mo ako at magkaroon ng kaunting pisikal na kontak, ang ilang daang libong martial god coins ay hindi mahalaga. Pagkatapos na lumiko sa isang rebelde, hindi na siya nagtatago pa. Sa ngayon, ang aking Yuan Qi ay hindi gaanong natitira. Kung lalaban ako sa kanya, tiyak na samantalahin niya ako. Ngunit hindi ko kayang pigilan ang arena na ito. Zhao Qianyi, tiyak na nabubuhay ka ng napakatagal at takot kang mamatay. Hindi ba siya si Yan Ming? Siya ay may bagong kagandahan sa tabi niya. Mingje, naglakas loob ka talagang pumunta. Ngayon, gagawin kitang walang silbi sa harap ni Sulan. Zhao Qianyi, huwag kang magpadala sa emosyon. Nakilala ko ang batang iyon. Napakalakas niya. Mayroon pa rin kakilala. Hindi ba siya si Tai Xiaoyao? Hindi madali na makuha ka muli. Matagal na kitang hindi nakikita, pero tumaba ka na naman. Mukhang hindi masama ang pagkain sa sword pool. Matagal na rin. Tama ang hula ko. Napakalakas ng batang iyon. Mahihirapan si Tenny na manalo. Miss, maaari ko bang hiramin ang arena? Sige, maaari. Gusto mo bang labanan siya?
Mayroon ka bang pera? Sabihin ko na sa iyo, kung hindi ka sapat sa pera, hindi ka karapat-dapat na labanan ako. Hindi ako nagbibiro. Ako ang Holy Son ng Sword Pool, isa sa pinakamalakas na banal na lupain. Hindi sapat ang pera para sa akin. Mayroong 3 milyong martial god coins dito. Tignan natin kung mayroon kang kwalifikasyon na labanan ako. 3 milyong. Napakataas ng iyong pagmamataas. Mayroong 7.5 milyong martial god coins dito. Ibubuhos ko ang lahat ng ari-arian ng iyong pamilya. Ikaw ba ay mahilig sa akin? 7.5 milyon. Sa katunayan, may naglakas loob na makipagkumpetensya sa ating sword pool. Napakalaki ng iyong boses. Ang prinsipe ay nasa loob. Mayroong 7 milyong martial god coins dito. Hindi lamang dapat tayong manalo sa laban na ito, kundi gawin din siyang walang silbi. Hayaan siyang maunawaan ang kahihinatnan ng pang-insulto sa atin. Senior Brother Huang Fu, naalala mo? Hindi pa ako nakikilala ang katotohanan na pinatay mo ang aking imperial na pamilya. Kung hindi mo ako nakilala, ano ang problema? Kung naroroon ka rin noong araw na yon, papatayin din kita. Senior Brother, huwag. Ikaw ay isang Grand Martial Artist. Kung talunin mo ang isang martial artist, mawawalan ka ng reputasyon. Senior Brother, huwag kang magalit. Mamaya sa arena, ipapaalam ko sa kanya ang mga kahihinatnan ng pag-insulto sa iyo. Hininginig si Yao Yao ang lahat ng pera sa iyo. Ang dahilan kung bakit hindi siya sanay sa swordsmanship ay dahil sa kanyang pisikal na kondisyon. Hinamak ng senior sister ang kanyang pagkababae. Mayroon bang oras na hindi kita tinulungan? Sa ngayon, hinahanap kita upang humiram ng pera, ngunit hindi ko ito makukuha. Kinakabahan ako. Natatakot ako na matatalo ka. Talagang natalo na ako ng maraming pera. Kanino ako hihingi ng bayad? Kaya mo ba itong bayaran? Mayroong 2 milyong martial god coins sa loob. Ito ang lahat ng aking mga ari-arian. Sa ngayon, mayroon akong 12 milyong martial god coins. Karapat-dapat ka bang makipagkumpetensya sa akin? Hindi. Hindi ko inaasahan na hihiram siya ng napakaraming pera. Paano ako makakahanap ng pera? Ang magandang bagay na kumita ng malaking pera. Bakit hindi mo kami tinawag? Mayroon akong 1 milyong martial god coins dito. Ibibigay ko ang lahat kay Tenny. Ngayon, hindi ako nakakuha ng kaunti sa pagpapanatili sa arena. 180,000 martial god coins. Ibibigay ko ito lahat sa iyo. Dapat kang manalo. Kami. Yanming 40,000. Bagaman wala akong maraming pera tulad ng iba, magdaragdag ako ng 1,000,000 para tumulong kay senior brother. Ngayon, ang pera na natamo mula sa pagpapanatili sa arena, kasama ang perang ibinigay sa akin ni junior sister, ay nagkakahalaga ng 150,000 martial god coins. Ibibigay ko ang lahat kay Brother Ming. Martial god coins ay pilak. Mga martial artist na may antas na yon ay naglakas loob na gumastos ng maraming pera. Hindi nakakagulat na ang mga henyo ay sinusuportahan ng mga puwersa. Napakaraming pera. Ang perang ito ay maaaring bumili ng ilang maliliit na sekta. Tignan ninyo, ang 2 malalaking figure na kadalasang hindi nagpapakita ng kanilang mga sarili ay nandito upang manood. Tila interesado rin sila. Nakikilala. Nakakakilabot ang batang ito. Matagal na, naglakas loob kang makipagkumpetensya sa akin ng ganoon. Tiyak na iniisip mong mananalo ka, hindi ba? Akala mo hindi ko alam na natalo mo si Taik Xiaoyao. Magsasabi ako sa iyo ng totoo. Bagaman siya ay Holy Son, siya ay isang basurahan. Hindi rin siya marunong ng swordsmanship. Ang aming sword pool ay palaging kilala sa aming swordsmanship. Mayroon din akong spiritual sword bloodline. Ang swordsmanship ay maaaring isama ng napakataas. Pagkatapos lamang marating ang martial master, malalaman ng isa kung paano ito linangin. Anong spiritual sword flying sword?
Kapag lumabas ito, walang katumbas sa parehong antas. Hindi lahat ay maaaring ihambing dito. Naglakas loob kang makipagkumpetensya sa akin. Ngunit hindi ka pa martial master at wala kang sword ring. Ano ang iyong pinagmamalaki? Magsimula na tayo. Kahit na wala akong sword ring at spiritual sword bloodline, ang aking pag-unawa sa sword daw ay higit pa sa isang mortal. Kung makakahanap ka ng anumang bagay dito, hahayaan kitang tikman ito. Ano ang iyong sword daw? Napakabilis ng galaw. Kung hindi ko ginamit ang Divine Tei Technique, nasa panganib ako. Hindi mali na sinasabi niyang ang aking pagkaunawa sa bloodline ay mas maraming beses kaysa sa kanya. Senior, ang spiritual sword bloodline ay isang espesyal na bloodline. Karamihan sa mga mayroon nito ay mga likas na henyo. Kailangang maging maingat si Senior. Ang katawan ay napakaliit na imposibleng maiwasan ang aking swordsmanship. Hindi maiwasan ang spiritual sword. Kailangan ko lang siyang labanan ng harapan. Panginoon ko. Ito ay ang sword key na lumabas lamang sa espada. Nasira na nito ang arena ng ganito. Mahirap isipin kung gaano kalaki ang paghihirap na dinanas ng kasunod na swordsmanship. Hindi nakakagulat na siya ang Holy Son ng Sword Pool. Bakit ganoon kabilis ang kanyang espada? Hindi nagamit ni Yanming ang kanyang mga galaw sa katawan para maiwasan ito. Ang spiritual sword bloodline ay may talento. Ang talento ni Zhao Tianyi ay maaaring ang bilis ng kanyang espada. Hindi nagpakita ng buong lakas si Yanming. Ibubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas para talunin ang taong ito. Tianyi, mabuti yan. Patuloy na sumaksak gamit ang iyong espada. Putulin siya sa maliliit na piraso para maibsan ang puot sa iyong puso. Ibuhos mo ang iyong lakas, binata Yanming. Naapi ako ng lubusan. Kahit na hindi ko siya kayang labanan, ang level na ito ay talagang naghahanap ng kamatayan. Guro, kung magpapatuloy tayo, masasaktan tayo. Dapat nating alisin ang pagsupil. Pagkatapos ng laban na ito, dapat na rin akong magpahinga. Ayon sa iyong sinabi, buksan ang pagsupil. Holy Son Zhao Tianyi, ano ang ginagawa mo? Ano ang nangyayari dito? Isa lamang pagputok ng martial key na nagiging sanhi ng ganoong kalaking kapangyarihan. Ano ang martial will? Hindi ako naniniwala na itinago ng batang ito ang kanyang lakas. Impossible. Kalaban niya ang Holy Son. Ano? Ikaw sa katunayan ay nagtago ka ng iyong lakas. Kung hindi man, ang napakatinaguriang mga henyo na tulad mo ay masyadong mahina. Hindi ko na kailangan pang gawin ito. Sumuko ka. Kung hindi, hindi ka sapat na kwalipikado para maging kalaban ko. Hindi sapat na kwalipikado. Sa katunayan ay sinabi mong ang Holy Son ng aming sword pool ay hindi sapat na kwalipikado. Hindi ito maaari. Ginamit ni Tianyi ang sword ring ng martial artist para pilitin itong kumilos. Bagaman magdudulot ito ng malaking pinsala, sulit ito sa napakalapit na distansya. Siguradong talo si Ming. Ang Tai Divine Technique niya ay dapat na okay. Hinaharangan ang pagpapatakbo ng kapangyarihan. Pinipigilan ang maliit na yin-yang killing aray, pinagsasama ang Divine Will sa tatlong realms Divine Technique at Swordsmanship. Nahulog ka sa aking aray at gusto mo pang tumakbo. Nababasag na. Iyon ang iyong pinakamalaking kahinaan. Ang sword ring ay nililinang sa katawan. Kung masira ito, hindi ko alam kung anong resulta ang makukuha mo. Huwag. Tama. Hindi ka ba tiyak na talo? Alam ko na kung ang kamay ni Yanming ay magdugo, tiyak na pupuksain ko ang lahat ng iyong mga meridian at gawin kang walang silbi. Bakit ako nagpanggap ng Diyos sa lahat ng oras? Alam mo ba? Kilala kita. Ikaw ay si Xiao Yaonin ng angkan. Ang taong kasama ni Shen Tu sa Xianmen noong araw na yon. Kung hindi sa matandang kasamahan na si Dong Xi na halos nakalunok ng kabaong, ang iyong kaluluwa ay nagiging abo na. Nakatakas ka na ngayon, ngunit hindi mo pinahahalagahan ang iyong buhay.
Gusto mo pang gumawa ng kalokohan at pilayin ang isang alagad ng sword pool. Talagang naglakas loob kang gumawa ng aksyon sa harap ng lahat. Maaari ka lamang gumamit ng mga puppet upang pangalagaan ang iyong buhay. Tapos na. Ito ay ang arena ng Xuanchen Holy Land. Lumingon si Elder Lee upang gumawa ng isang kilos ng walang pahintulot. Medyo hindi ito makatuwiran, hindi ba? Xuanchen Holy Lord.